Maaring hindi mo ito nararamdaman ngayon. Ngunit sa bawat pagkakataon na ginagawa mo ang karaniwang pagkakamaling, ito habang nakmamasturbate pagkatapos ang edad 60, tahimik mong sinisira ang mismong nga sistema na nagpapanatili sa daloy nga iyong dugo at sa buhay nga iyong nga relasyon. Ang pangalan ko ay Dr. Angela Mendoza, isang urologist at eksperto sa kalusugan ng mga kalalakihan na mahigit sa 30 taon ng karanasan sa pagtulong sa mga nakatatanda na may balik ang kanilang kumpiyansa, pagiging malapit, at pinakamainam na daloy ng dugo. Napag-aralan ko na ang libu-libong kaso at mayroong isang tahimik na pattern na hindi ko na maaring balewalain. Iniisip mong karamihan sa mga lalaki na ang masturbasyon ay hindi nakakapinsala o kahit na malusok sa anumang edad. Ngunit pagkatapos ng edad 60, isang maliit na gawi ay maaring maging isang tahimik na kaawe. Dahan-dahang sinasakal ang sirkulasyon at sinisira ang emosyonal na koneksyon sa iyong relasyon ng hindi mo man lang namamalayat. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang pagkakamaling ito, bakit ito nagdudulot ng pangmatagalang pinsala, at kung paano ito ligtas at natural na babaguhin upang maibalik mo ang sigla, pagiging malapit at kontrol sa iyong katawan. At malapit sa dulo, ibabahagi ko ang isang makapangyarihan ngunit simpleng pagbabago na maari mong gawin ngayong gabi na maaring magsimulang magpabuti ngayong sirkulasyon at kumpiyansa sa kwarto sa loop lamang ng 7 araw. Bago tayo magpatuloy, kung nakakatulong ito sa iyo, pindutin ang subscribe button at i-on ang bell. Sa ganoong paraan, hindi mo kailanman mapapalampas ang isa pang tips sa kalusugan na partikular na idinisenyo para sa yuktong iyong buhay. At kung ang mensaheng ito ay tumatata sa iyo, itip ang 1 sa comments. Kung gusto mong makakita ng iba, ay tip ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko mas masusuportahan ang iyong paglalakbay sa kalusugan. Ngayong naunawaan mo na kung paano maaring tahimik na sirain ng isang tila hindi nakapipinsalang gawi ang iyong kalusugan, tingnan natin ng mas malapitan kung ano talaga ang nangyayari sa loop ng iyong katawan pagkatapos ng edad 60 at kung bakit ang paraan ng iyong pagpapasigla sa sarili ay maaring mas nakakasama kaysa nakakabuti. Unang bahagi. Bakit humihina ang sirkulasyon at pagiging malapit pagkatapos ng edad 90 at ano ang kinalaman ng masturbasyon dito? Mahigit 3 dekada na akong nakikinig sa mga nakatatanda, mga lalaki at babae na nakbabahagi nga isyu na sa tingin nila ay walang kaunayan, nanlalamig na mga paa, kawalang ang pagnanasa. Hindi magandang tulok, malalayong relasyon, o isang malabong pakiramdam na mayroong mali. Marami ang isinisi ito sa pagtanda at habang ang pagtanda ay tiyak na bahagi ng kwento, hindi ito ang buong katotohanan. Ang hindi napagtatantong karamihan ay pagkatapos ng edad 60, ang katawan ay nagiging masensitibo. Hindi nababawasan ang masistema na sumuporta sa iyong kabataan daloyng dugo, mahormon at pagana ng manerbiyos ay nagsisimulang magbago. Sila ay nagiging mas masalan, mas reaktibo sa maliliit na gawi, lalo na sa mga paulit-ulit mong ginagawa ng pribado tulad ng paraan ng iyong pagmamasturbate. Ito ay isang paksang-ilan, lamang ang pinausapan paglampas sa isang tiyak na edad. Ngunit naniniwala ako na dapat natin itong pausapan dahil ito ay mahalaga. Kapag nagmamasturbate kagamit ang parehong matinding presyon o bilis na ginamit mo ilang dekada na ang nakalipas, iba ang tugon ng iyong katawan. Ang dating masarap sa pakiramdam ay nagsisimula ng lumihan banayat na pinsala, nabawasang daloyng dugo, sobrang pagod ng mga nerbiyos. At kahit napakapagod ng tisyu sa mga lugar na nahihirapan ng manatiling buhay. Maring hindi ka nakakaramdam ng sakit, ngunit maring mapansin mo ang isang bagay na mas malambot, nabawasan ang pakiramdam, mas mahinang pagkasigla, o mas kaunting kasiyahan sa pangkalahatan. Iyan ay ang iyong katawan na tahimik na nagsasenyas na ito ay sobrang napapagod, hindi inaaruga. Ang rehiyong pelvic tulad ng iyong puso ay nabubuhay sa malusok na sirkulasyon at ang sobrang pakiskis puwersa o pagkakahiwalay mula sa iyong emosyon ay maring dahan-dahang sumakal sa sirkulasyong iyon nang hindi mo namamalayan.
At hindi lamang ito nananatiling pisikal, maraming pasyente ang nagsasabi sa akin na ang kanilang connection sa kanilang nga partner ay kumukupas, na ang pagiging malapit na dati nilang taglay ay parang isang alaala na lamang. Sinisisi nila ang edad, ngunit kadalasan, ito ang tahimik na pagbabago sa paraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa sarili nilang katawan na lumalabas sa kanilang relasyon. Alam kong hindi comfortable isipin ito, ngunit ang pagbabalewala rito ay may mga kahihinatnan. Karapatan mong makaramdam na buhay, konektado, at may kumpiyansa hindi lamang sa sexual na paraan, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang magandang balita ay ang pinsalang ito ay hindi permanente. Mayroong paraan para makabalik. Ngayon, dito na nagiging mas kawili-wili dahil ang pinakapanganib na pinsala ay hindi lamang sa madaluyan ng dugo o manerbiyos. Ito ay nangyayari sa kaibuturan ng iyong utak. At binabago nito ang iyong hormone sa mga paraang hindi mo inaasahan. Kung narito ka pa rin at ang mensaheng ito ay tumatata sa iyo, ay type lamang ang 1 sa comments para malaman kong kasama kita. Ngayon, magpatuloy tayo at tingnan ng mas malapitan ang ikalawang mahalagang pananaw. Ikalawang bahagi, ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag labis mong pinasisigla ang sarili ng mag-isa? Mayroong isang bagay na hindi isinasaalang-alang ng karamihan kapag inisip nila ang pansariling kasiyahan, lalo na sa pagtanda. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang nangyayari sa ibabaw iyong katawan. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob sa chemistry ng iyong dugo, sa iyong nervous system, at sa iyong utak. At magiging tapat ako sa iyo, hindi ko laging alam kung gaano ito kalalim na mahalaga. Ngunit matapos makita ang sunod-sunod na pasyente na nawawalan ng kanilang enerhiya, kanilang interes sa koneksyon, at kahit na ang kanilang pagnanais na maging malapit, nagsimula akong mag-imbestiga ng mas malapitan. Ang natuklasan ko ay nagpabago sa paraan ng aking panggagamot. Kapag labis kang nagpapasigla sa panahon ng masturbasyon, lalo na sa paggamit ng matinding pakiskis, mahigpit na pagkakahawak, o malalakas na kagamitan, pinupuno mo ang iyong utak ng biglaang bugso ng dopamina, ang kemikal na nagbibigay ng magandang pakiramdam na naugnay sa kasiyahan at gantimpala. Ngunit kung ano ang tumataas ay dapat ding bumaba. At pagkatapos mismo, kan pagtaas ng dopamine na iyon, ang iyong katawan ay gumagawa ng prolactin. Ito ang hormone na nagsasabi sa iyong sistema tapos na tayo magpalamig na. Sa mas bata, ang pagbaba ng hormone na iyon ay panandalian lamang, ngunit pagkatapos ng edad 60, mas matagal bago makabawi ang iyong katawan. At kung inuulit mo ang pattern na itong labis na pagpapasigla ng ilang beses sa isang linggo, inilalagay mo ang iyong sistema sa isang patuloy na siklong pagtaas at pagbaba. Sa paglipas ng panahon, pinapagod nito ang iyong kakayahang tumugon, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang iyong testosterone ay maaring bumaba, ang iyong nitric oxide, ang molekula na nagpapanatiling bukas sa iyong madaluyan ng dugo ay bumababa. At kahit na ang oxytocin, ang hormone na tumutulong sa iyong makaramdam ng pagkakabuklod at pagiging malapit sa iba ay maring kumonti. Ibig sabihin, ang mismong gawain na dapat magdala ng kasiyahan ay nag-iwan sa iyong pagod, walang motibasyon, at mas nakahiwalay kaysa dati. Hindi lamang ito isang teorya. Nakaroon ako nga pasyente na lumapit sa akin na nagsasabing sila ay nakakaramdam ng pamamanhid sa loob na parang sila ay hiwalay sa buhay. Hindi nila namamalayan na ang kanilang katawan ay nalulong, nasa tindi ng pakiramdam at naghahanap ng balanse. Ngunit narito ang bahaging ikinagulat kahit na ako. Nang simulan ng mga pasyenteng ito na baguhin kung paano nila pinasisigla ang kanilang sarili at na-focus sa pagpapanumbalik na ritmo sa kanilang mahormona at pahinga sa kanilang magawi. Marami sa kanila ang nagsimulang makaramdam na buhay muli hindi lamang sa kwarto, kundi sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang bihirang banggitin ng mga doktor. Ang emosyonal na epekto ng gawin na ito. Dahil habang ang katawan ay nagdurusa sa katahimikan, ang puso ay madalas na nasisira sa mga parang hindi masusukat ngang anumang pagsusuring ng dugo. Ikatlong bahagi, mga emosyonal na kahihinat na nabihirang pausapan ng mga doktor.
Palagi kong pinaniniwalaan na sa likod ng bawat pisikal na sintomas, mayroong emosyonal na kwentong naghihintay na marinig. At pagdating sa pagiging malapit, malalim ang makwentong iyon, lalo na pagkatapos ng edad 60. Ang katotohanan ay, maraming pasyente ko ang hindi lumalapit sa akin na nagrereklamo tungkol sa masturbasyon o mga hormone. Lumalapit sila dahil mayroong kulang, isang bagay na hindi nila lubos mapangalanan. At mas madalas kaysa sa hindi, ang kulang na iyon ay koneksyon kapwa sa kanilang sarili at sa taong dati nilang kayakap. Naalala ko ang isang pasyente, si Mang Jose, isang retiradong punong guro sa kanyang unang bahagi ng 70 taon. Sabi niya, Dok, hindi ko naramdam na ako'y isang lalaki. Ang asawa ko at ako ay hindi na naghahaplosan tulad ng dati. Natutulog ako sa tabi niya pero pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Hindi niya ikinahihiya ang pagtanda ng kanyang katawan. Ang masakit ay ang lumalaking distansya sa pagitan nila, ang tahimik na emosyonal na paglayo na hindi niya alam kung paano ayusin. Doon ko siya tinanong kung paano siya kumokonekta sa kanyang sarili. Nagtaka siya sa una, ngunit pagkatapos ay inamin niya na madalas siyang gumagamit nga por na may headphones ng palihim, sabi niya. Mas madali iyon kaysa subukang magsimula ng kahit ano sa kanyang asawa. Mas madali kaysa sa panganib na tanggihan. Mas madali kaysa harapin kung gaano na naging kailang ang lahat. At iyon ang emosyonal na kahihinatnan na walang gustong pausapan. Kapag ang pansariling kasiyahan ay nagiging isang lugar ng pagtakas sa halip na koneksyon, pinapatibay nito ang paghiwalay. Lumilika ito ng agwat, hindi lamang sa kama, kundi sa puso. Habang mas lalo tayong umatras sa mga pribadong gawi na nakabatay sa presyon at bilis, mas nagiging mahirap na magbukas, umabot at maramdaman na nakikita tayo. Hindi ito tungkol sa kahihiyan, ito ay tungkol sa kamalayan. Ang paraan nga ating pakikipauugnayan sa ating sariling katawan ay sumasalamin sa kung paano tayo nakikipauugnayan sa iba. At kung ang relasyong iyon ay minadali, nakatago, o hindi konektado, natural lamang na ang ating emosyonal na mundo ay magsisimulang maramdaman din iyon. Ngunit mayroong paraan upang muling buuin hindi sa pamamagitan ng pag-give up, kundi sa pamamagitan ng pagbabago sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa kasiyahan at pagiging malapit. Nakita ko na itong nangyari. Tinulungan ko itong gabayan. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano simulan ang pagbabagong iyon sa 3 tiyak na hakbang simple, natural, at makapangyarihan na makatulong na muling pag-alabin hindi lamang ang iyong daloy ng dugo, kundi pati na rin ang iyong pakiramdam ng pagiging buhay. Kung kasama pa rin kita at nakikita mong makabuluhan ang impormasyong ito, ay type ang 1 sa comments. Gusto kong malaman na narito ka. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na mahalagang pananaw. Ika-4 na bahagi, ang 3 hakbang na lunas, isang bagong paraan sa pansariling pagpapasigla pagkatapos ng edad 10. Sa paklipas nga taon nagkaroon akong pribilehiyong makausap ang maraming kalalakihan at kababayhan sa kanilang ika-60, ika-70, kahit ika-80 taon na tahimik na nagtatanong ang parehong bagay. Mayroon pa ba akong magagawa para maramdamang muli ang pagiging malapit, para maramdamang muli na ako ay buhay? At palagi kong sinasabi sa kanila, tiyak na mayroon. Ngunit nagsisimula ito sa kung paano mo tinatrato ang iyong katawan kapag walang ibang nakatingin. Ang pagaling ay hindi nakmumula sa pagkakasala o pag-give up. Nakmumula ito sa pagbabago sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan na may mas maraming intensyon, mas maraming kahinahunan, at mas maraming respeto para sa yuktong buhay na kinaroroonan natin. Nakabuo akong isang simpleng 3 hakbang na paraan na nakatulong sa marami sa aking mga pasyente na muling kumonekta sa kanilang sarili at sa kanilang mga partner, kapwa pisikal at emosyonal. Ang unang hakbang ay ang tinatawag kong haplos na parang balahibo. Pagkatapos ng edad 60, kailangan ng katawan ang mas magaan, mas mabagal na pagpapasigla. Ang layunin ay hindi nahabulin ang isang mabilis na paglabas, kundi ang muling gisingin ang pagiging sensitibo. Gumamit na malambot na haplos, mainit na pampadulas, at bigyan na oras ang katawan na natural na tumugon. Sinasanay nito ang iyong nervous system na makaramdam muli, hindi pilitin ang sensasyon sa pamamagitan ng presyon. Ang ikalawang hakbang ay ang 3 araw na pahinga. Sa loop nga,
72 oras. Itigil ang lahat ngang pagpapasigla, walang porn, walang masturbasyon. Hayaan ang iyong nga hormone na makreset. Hayaan ang iyong isip at katawan na makpahinga. Karamihan sa mga tao ay nagulat na mas mahusay na pagtulog, mas malinaw na pag-isip, at kahit na napapansin ang mas malakas na natural na pagkasigla pagkatapos lamang ng ilang araw. At sa wakas, ang ikatlong hakbang ay ang muling pag-ugnay. Kung mayroon kang partner, subukan ang marahang pag-aplos na hindi sexual, ang simpleng pagyayakapan muli. Kung ikaw ay mag-isa, sanayin ang koneksyon sa sarili ng walang pagpapasigla. Umupo lamang kasama ang iyong katawan, huminga ng malalim, at pansinin kung anong nga emosyon ang lumalabas. Hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa muling pakbuong tiwala sa iyong katawan at paklihang espasyo para sa pagiging malapit muli. Nakita ko na ang maliliit na pagbabagong ito ay lumilikha nga malalaking resulta. Sinabi sa akin nga isang lalaki na pagkatapos, kang 1 linggo nga ang pagpapabagal. Nakaramdam siya nga mas maraming sensasyon sa kanyang nga kamay, mas maraming enerhiya sa umaga, at higit sa lahat, naramdaman niyang siya muli ang kanyang sarili. Ngunit mayroon pang isang layer na hindi pa natin natalakay. Ang nga babala dahil para sa maraming tao, ang pinsala ay nangyayari na, at ang katawan ay tahimik na nagbibigay ng alarma. Ang tanong ay, nakikinig ka ba? Ikalimang bahagi, mababala na naghihirap ang iyong sirkulasyon. Mayroong isang bagay na lubos na nakapagpapakumbaba sa panonood sa katawan na magsalita, lalo na kapag ito ay bumubulong bago ito sumigaw. Sa aking praktis, paulit-ulit kong nakita na ang katawan ay halos palaging nabibigay sa atin ng mga senyales kapag may mali. Ang problema ay, karamihan sa atin ay hindi alam kung paano makinig, o mas masahol pa, tinuruan tayong balewalain ang nga senyales hanggang sa maging napakalakas na nito para hindi pansinin. Ang mahinang sirkulasyon ay hindi lamang isang alalahanin para sa iyong puso. Apektado nito ang bawat bahagi ng iyong buhay, mula sa kung paano gumagana ang iyong utak, sa kung ano ang nararamdaman ng iyong mga braso at binti, hanggang sa kung paano tumutugon ang iyong katawan sa pagiging malapit. At pagdating sa mga banayat na epektong labis na pagpapasigla o hindi malusok na mga gawi sa sexual pagkatapos ng edad 60, ang mga senyales na iyon ay maaring mas mahirap pang makilala. Isa sa mga pinakakaraniwang reklamo na naririnig ko ay ang pagkapagod, hindi lamang pagod, kundi isang uringang malalim at nakakapanghinang pagod na nagpapabigat kahit sa simpleng pagbangon sa kama. Iyan para sa marami ang unang palatandaan. Inilalarawan naman ng iba ang kanilang nakamay o pa na mas madalas na lalamig kahit nasa mainit na panahon. Iyan ay isang senyales na ang iyong dugo ay hindi dumadaloy ng kasing laya tulad ng dati. Pagkatapos ay mayroong nga mas pribadong senyales na bawas ang sensasyon sa panahon ng pag-aplos. Hirap sa pagpapanatili ng paninigas, mas kaunting paninigas sa umaga. O isang pakiramdam na mas mabagal tumugon ang iyong katawan. Ang ito ay hindi lamang nga sintomas ng pagtanda. Sila ay ang iyong katawan na tahimik na nagwawagayway ng bandila, humihingi ng atensyon. Ang ilang na pasyente ay nagsasabi sa akin na iba na ang pakiramdam ng kanilang balat mas manipis, mas tuyo o mas sensitibo sa presyon. Ang iba ay nakakaranas ng pamamanhid sa kanilang madaliri sa kamay o paa o kahit na pangingilik sa mga binti kapag matagal silang nakaupo. At ang nakakadurok ng puso ay kung gaano karaming tao ang nag-isip na normal ang lahat nga ito. Hindi, karaniwan, ngunit normal, hindi talaga. Isang Ginoo, 68, taong gulang na veterano, ay naupo sa aking harapan at sinabing, akala ko lang ay tumatanda na ako. Hindi ko alam na nahihirapan na pala ang katawan kong makasabay dahil sa paraan na pagtrato ko dito. Gumagamit siyang mahigpit na pagkakahawak at matinding pagpapasigla ng ilang beses sa 1 linggo. Iniisip na ito ay hindi nakakapinsala. Nang binago namin ang kanyang gawain, bumuti ang kanyang sirkulasyon, at gayon din ang kanyang kalooban, kalinawan ang isip, at koneksyon sa kanyang partner. Sinabi niya sa akin, hindi ko namalayan kung gaano na pala ako naging manhid sa pisikal at emosyonal na paraan hanggang sa nagsimula akong makaramdam muli. Kung alin man sa mga ito ay pamilyar sa iyo,
Kung napansin mo ang nga tahimik na pagbabagong ito sa iyong sariling katawan, huwag mong balewalain ang nga ito. Hindi sila mga senyales ng kahinaan, sila ay mensahe, nais ng iyong katawan ng balanse, nais nitong gumaling, at kaya nitong gawin iyon kapag binigyan ng tamang pangangalaga. Ngunit narito ang tunay na ikinagulat ko sa paglipas ng nga taon. Marami sa mga babalang ito ay hindi lamang pisika. Sila ay masenyales na mayroong mas malalim na bagay na wala sa ayos. At sa ating huling hakbang, ipapakita ko sa iyo kung bakit ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ayos ng katawan. Ito ay tungkol sa muling pakonekta sa isang bagay na higit na makapangyarihan. Ang iyong pakiramdam ng layunin, pagiging malapit, at pagpapahalaga sa sarili. Bakit ito mas mahalaga kaysa sa sex lamang? Nakaroon akong karangalan na makausap ang libu-libong pasyente sa aking kariram nga kalalakihan at kababayhan. Marami sa kanilang ika, 60, ika, 70, kahit ika, 80 taon bawat isa ay may dalang sariling pribadong tanong tungkol sa kalusugan, pagtanda, at pagiging malapit. Kadalasan kung ano ang nagsisimula bilang isang pag-usap tungkol sa enerhiya o pagganap ay dahan-dahang nagbubuka sa isang bagay na higit na makatao, isang tahimik na uri ngang pihati, isang pakiramdam ngang kawalan, isang pagtataka. Ganito na lang ba ito magtatapos para sa akin? At gusto kong sabihin ito ng malinaw, hindi ito kailangang magtapos sa ganong paraan. Ang katotohanan ay ang pinag-usapan natin ay hindi lamang tungkol sa masturbasyon. Hindi lamang ito tungkol sa sirkulasyon o nga hormon o sexual na paggana. Ito ay tungkol sa isang bagay na higit na malalim. Kung paano natin pinipiling tratuhin ang ating mga katawan, kung paano tayo nananatiling konektado sa iba, at kung paano natin pinanghahawakan ang ating pagpapahalaga sa sarili habang lumilipas ang nga taon. Nagsimula tayo sa pagtingin kung paano binabago ng pagtanda ang paraan ng pagtugon ng iyong katawan sa pagpapasigla, kung paano ang magawi na tila hindi nakakapinsala o kahit na malusok noong mas bata ka pa ay maaring magsimulang, tahimik na sirain ang iyong daloy ang dugo, pagiging sensitibo ang nerbiyos at emosyonal na pagiging malapit pagkatapos na edad 60. Pagkatapos ay ginalugad natin kung ano talaga ang ginagawa ang labis na pagpapasigla sa loop nga iyong katawan hindi lamang sa ibabaw kundi sa kaybuturan ng iyong utak kung saan lumilikha itong hormonal imbalance na pumupurol sa iyong pagnanasa, nagpapababa ng iyong kaloban at nagpapahina sa iyong natural na pagnanais na kumonekta. Maaring hindi mo ito namalayan. Ngunit ang pagod na iyon, ang pakalito, ang kumukupas na pananabik sa buhay, maaring hindi lamang ito paktanda. Maaring ito ay paraan nga iyong katawan na sumisigaw para sa balansa. Pagkatapos ay lumipat tayo sa emosyonal na espasyo, ang bahaging iniwasan ng karamihan sa mga doktor dahil mayroong isang tahimik na uri ng pagkasira ng puso na nangyayari kapag kumukupas ang pagiging malapit, kapag ang katahimikan ang pumapalit sa koneksyon, kapag ang simpleng pakilos ng pag-aplos ay parang banyaga o nakalimutan na. At ang katotohanan ay, ang paraan nga ating pakikipag-ugnayan sa ating sarili kapag walang nakatingin ay humuhubok sa paraan nga ating pagpapakita sa iba. Ang masturbasyon na ginawa ng mag-isa na may pagmamadali o pakakasala ay maaring dahan-dahang lumiha ng emosyonal na distansya na lalong nagiging mahirap tulayin. Ngunit hindi ko nais na iwan ka dun. Iyon ang dahilan kung bakit ibinahagi ko ang 3 hakbang na lunas. Mabanayat na pagbabago, mas mabagal na pahaplos, isang 3 araw na pahinga upang hayaang huminga ang iyong katawan, at higit sa lahat, isang landas pabalik sa connection, maging sa isang partner o sa iyong sarili. Ang maliliit na pagbabagong ito ay lumilikhang tunay na pagbabago. Nakita ko ang mga laking pumaso sa aking opisina na yukayo at tahimik at bumalik pagkatapos ng ilang linggo na mas tuwid ang tayo, mas buhay ang pakiramdam. May mga babaeng nagsabi sa akin na akala nila nawala na ang lahat ng kanilang pagnanasa. Para lamang matuklasan itong muli ng sa wakas ay binitawan nila ang presyon at sinimulang tratuhin ang kanilang makatawan ng may kabaitan muli. Pagkatapos ay pinag-usapan natin ang mababala, ang matahimik na palatandaan na ang iyong sirkulasyon at pagiging malapit ay maaring naghihirap na. Malamig na mga kamay, pamamanhit, nabawasang sensasyon, isang lumilit na pagnanais na maging malapit, hindi ito malilit na bagay. Sila ay paraan ng katawan na umabot sa iyo. Karapat dapat silang pakinggan.
At habang mas maaga mo silang napapansin, mas maaga kang makakaaksyon. Kaya bakit mahalaga ang lahat ng ito? Dahil ang pagiging malapit, ang tunay na pagiging malapit ay higit pa sa sex lamang. Ito ay tungkol sa pakiramdam na naroon ka sa iyong sariling balat. Ito ay tungkol sa enerhiya para tumawa muli. Gumising na may layunin. Maramdaman ang tibok ng iyong puso kapag inaabot mo ang isang taong mahal mo. Ito ay tungkol sa pananatiling konektado, hindi lamang sa iba, kundi sa iyong sarili. Masyado na ako maraming nakitang tao na sumuko sa bahaging ito ng buhay. Iniisip na huli na, iniisip na sarado na ang bintana, ngunit ipinapangako ko sa iyo, hindi pa. Nakita kong nangyari ang muling pakonekta sa edad na 65, sa 72, kahit sa 85. At palagi itong nagsisimula sa parehong desisyon, na itigil ang pagbabalewala sa mga senyales at simulan ang pagpapakita sa iyong katawan ng pangangalagang hinihiling nito. Kaya kung anumang bahaging mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, kung mayroong nagsasabi sa iyong kaloban, ako ito, inaanyayahan kitang gumawa ng isang maliit na hakbang ngayong gabi, magdahan-dahan, huminga, humaplos ng may pag-ingat, piliin ang koneksyon kaysa sa pagtakas. Dahil kapag ginawa mo iyon, hindi mo lamang pinapabuti ang sirkulasyon. Binabawi mo ang isang bagay na mahalaga, isang bagay na sagrado. Ang iyong karapatang makaramdam, ang iyong karapatang kumonekta, ang iyong karapatang mamuhay ng lubusan, anuman ang iyong edad. At iyan ay isang bagay na karapat dapat ipaglaban. Kung ang mensahang ito ay nagsalita sa iyo o nagpabago ang iyong pananaw, mangyaring isaalang-alang ang pagbibigay ang pagbabahagi nito sa isang taong maaring kailanganing marinig ito, at pag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat salita, at ang iyong mainiisip ay tunay na mahalaga. Ang pag-uusap na ito ay masyadong mahalaga para manatiling tahimik. Ipagpatuloy natin ito ng makasama.